Hi mga mati, mag-garden na sad ta. So karon magbisaya sa ako. Pwede man sa magtagalog. So inani day ko mag-prepare sa akong kanang tamnanan. Kay daghan man kaayo ko andere sa Surigao, ang number 1 talaga nila dito na produkto ay itong niyog. So kaning lubi, di ba sabi ko magbisaya tapos ng Tagalog naman ako. Itong nyog ang number 1 nila na dito na produkto. So gagamitin na natin sa ating garden. So ayan nga pala, ayan may nagawan ako. Lahat yan ay may pinailaliman ko yan ng ganto, yung balat ng nyog o bunot ito sa amin sa Bisaya. Balat ng nyog. Dahil kami ay nagtitinda din ng ng buko. So ito ay 1 taon na din. 1 taon nang nakatambak doon sa likod. Inayos ko lang ngayon, napakinabangan ko na. Ginawa ko siyang alternative soil. So ito pala ay pwedeng pamalit sa lupa. Kami kasi ay walang lupa, kaya dito lang ako sa sako magtanim. So bukod pa doon, ang ating mga pananim ay siguradong matataba. Ayan, ganito pala. Ito ang ginagawa ko. Ganyan, tapos lalagyan, paibabawan ko siya ng lupa na may halong yung katawan ng saging, dahil marami din kaming saging dito sa likod. Doon sa likod pala ay marami kami saging, hindi pala sa amin, sa kanila ni Lola. Kaya yung mga pinangputol na katawan ng saging ay akin din hinahalo doon sa aking mga pananim doon sa kanya, doon sa sako. So ito pala yung kapitbahay namin, meron silang tindang mga gulay, yung mga pinagbabalatan nilang mga gulay ay hinihingi ko. So ito, lalagay ko rin to doon. Ito pipilian ko lang kasi may mga plastic. Yan, ilalagay ko din dyan para siguradong ating pananim ay mataba. Hay naku, kinalat pala ito ng manok. Hindi ko kasi kaagad nagagawa dahil nagluluto pa ako, tapos naghatid ng baon sa school. Kaya ayan, ngayong hapon ko lang siya naharap. Kinalat ng mga manok. Ganito yung ginagawa ko sa lupa. Nahaluan ko ng katawan ng saging na nalanta na. Kung wala pang lanta na katawan ng saging, pwede rin yung bago pa. Yan. Halo-haluin lang natin. Kasi ito yung lagay ko doon sa aking sako. Kasama yung mga balat ng nyog at mga pinagbalatan ng mga gulay at prutas.